sigla, simulang pasalamatan siya. Mayroon mang suliran, dapat lang alalahanin na mayroong nagmamahal. Magandang umaga po muli mga kapatid sa Panginoon. Let us welcome the presence of the Holy Spirit sa umagang ito. Glory to God at sa pagbati po sa Panginoon sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa programang Tinig sa Ila. Magandang umaga po kay Brother Mariano Santiago ng Palayan City at kay Pastora Ginalyn Agustin. Maraming salamat po sa inyo sa araw-araw na ating pong pasubaybay sa programa ito. Kay Sister Nelly sa Pigaw at kay Ate Roxanne Nunez ng Barangay Tondod, San Jose City. Kay Sister Abigail Kaganda. Magandang araw po at maging sa Pamilya Ramos kay Sister Bernadette Ramos. Magandang umaga. I am blessed. Ideklara po natin araw-araw, huwag tayong magsasawa sapagkat ang araw ay pinagpala ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tumawag ka at manalangin, siya rin nakikinig sa atin. Itaas at ibandila natin ang pangalan ng ating Panginoon sa Kristo araw-araw sa buhay po natin mga kapatid. Good morning Ate Jessica Mercado Rigdao, kay Sister Marilo Ramos at kay Sister Nelly sa Pigaw at mga pamilya sa Pigaw sa Barangay Burgos, Lupao, Nueva Ecija. Mapagpalang araw at syempre po kay Sister Sharon na Divina Gracia na nasa Muñiz na from Zamboanga City. Pinagpalang araw mga kapatid. Welcome Holy Spirit, welcome Holy Spirit. At syempre mga kapatid po natin sa General Trias Cavite, ang Desagon family. Salitang buhay sa puso mo mapagkailanman. Good morning Lord. Sa kabila ng mga magugulong na nangyayari po sa daigdig sa ating kapaligiran, salamat sa pag-iingat ng Panginoon. Dahil siya'y tunay. Sa ilang sandali po tayo po ay mananalangin na para po salubungin natin ang mahal na presensya, ang mapinagpalang presensya ng Panginoon Diyos na nagbibigay po sa atin lakas at inspirasyon, ang mga salita ng Panginoon na ating pong sinapapakinggan araw-araw. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay. Good morning Brother Louie Carino ng Barangay Burgos. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Hallelujah, glory to Jesus. Magpasalamat po tayo na sa kabila po ng lahat ay tayo po ay maayos at ligtas. Tinig sa itaas, Ang napagkagising sa umaga si Kristo ang itinataas sa ating mga puso. tinig na mula sa Diyos. Ito ay napapanahon mga kapatid na lalo tayong mag-alab sa paglilingkod sa Panginoon, na ito'y napapanahon para lalo po tayong maging mainit sa ating pong pag-ipag-usap at devotion natin araw-araw dito po sa ating pong ginagawa po sa programang Tinig sa Itaas. Na araw-araw po natin pinag-aaralan ng salita ng Panginoon Diyos. Hallelujah, glory to Jesus. We are so much blessed. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Good morning mga kapatid sa Panginoon. Na tayo po ay mananalangin na. Tinig sa itaas ang tanging Hallelujah. gabay. Tinig na mula sa iyo. Dahil siya'y tunay. Tayo po'y mananalangin. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa umagang ito na muli mo na naman kami binigyan ng kalakasan. Nagising kaming malayo sa anumang sakit karamdaman, Panginoon, na tunay nga po na ang kalakasan namin ay nagmumula po sa inyo. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, punong-puno kami ng pag-asa, punong-puno kami ng kagalakan. Sa tulong ng Banal na Espiritu Santo, kami po ay dumadalangin ng iyong paglilinis. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa anumang uri na kasalanan na nagawa po namin, tuman na sinadya o hindi, Panginoon. Patuloy namin itong idudulog sapagkat ito ay iyong pangako, gaano man karumi, gaano man kapula, ang aming mga pagkakasala, ito'y gagawin mo kasi tulad ng puti ng niebe, Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus at sapagkat ito rin ay pangako mo sa New Testament na kapag ikinumpisal namin ang aming mga sala, ikaw ay tapat at banal, na kami ay iyong patatawarin at lilinisin sa lahat ng aming kalikuan. Kaya sa oras na ito, dakilang Diyos, tinatanggap po namin, hallelujah, ang inyong pong pagpapatawad, tinatanggap po namin ang inyong paglilinis, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, glory to God, glory to Jesus. At ingatan mo po ang inyong mga anak
na sumusubaybay, ang inyong mga anak na nakakapakinig sa mandako ng mundo. Panginoon, ang iyong pagpapala at iyong pong pag-iingat ay patuloy naming mararasan. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo, hallelujah. At sa patnubay ng banal na Espiritu Santo, Panginoon, marami ka pang hihipuin mga tao, marami ka pang hihipuin mga puso ng mga tao sa oras na ito, Panginoon. Isang masiglang umaga ang aming sasalubungin sa pakikinig po namin ng iyong banal na salita, ang isang mabuting balita na aming napapakinggan na araw-araw. Gabayan niyo po ang aming bansa, gabayan niyo ang aming mga opisyalis ng gobyerno, gabayan niyo po, Panginoon, ang aming buong bansang Pilipinas, balutan ito ng iyong banal na dugo, at ang aming mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo, at maging ang mga anak mo, anumang lahi, anumang lipi, anumang bansa na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay makasusumpong ng pag-iingat at kalakasan mula sa inyo. Maraming pong salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Taas ang tanging mong buwing gabay, tinig na mula sa Diyos. Sumilig sa taas, pagtawag niya ang pakinggan. Hallelujah! Isang mainit na namang umaga po sa atin mga kapatid sa Panginoon. Glory to Jesus. Hallelujah! At tayo pong lahat ay magpapasimula na ng pag-aaral po ng salita ng Diyos. Maraming salamat po una sa Diyos. Sa Kanya pong patuloy na pag-iingat po sa atin. Salamat sa Diyos sapagat tayo po ay binibigyan ng patuloy na kalakasan sa lahat ng pagkakataon at sa lahat po ng oras, mga kapatid sa Panginoon. At ang ating po mga binibigay na topic ng Panginoon, ito po ay mga topic na napapanahon at kinakailangan po nating makita kung bakit at paano ba nangyayari ang lahat ng kaganapan sa mundo at maging sa mga personal po nating buhay bilang mga tinawag at mga pinili ng Panginoon. At sapagkat ang lahat ng nagaganap ay naaayon po sa salita ng Diyos na buhay. Hallelujah, at pinagpala at sa pasalubungan po kagad natin ang araw na ito ng Victory! sapagkat kung wala si Kristo, walang Victory! ang ating pong buhay ay nakasalalay lamang sa pagtitiwala po sa lahat sa salita lamang ng Panginoong Diyos. Salita lamang ng Diyos ang ating pong inaasahan na siya pong magbibigay ng gabay. Salita ng Diyos ang magtuturo po sa atin ng ating destiny. Salita ng Diyos lamang, mga kapatid sa Panginoon, ang siya po talaga nating maaasahan at wala na pong iba. Lahat po ng bagay na nakikita natin sa pasimula hanggang sa magiging wakas ng lahat ng bagay ay nakasalalay sa salita ng Diyos. Kaya isa pong malungkot na balita, no? Hallelujah. Hallelujah. Isang malungkot na balita lamang sa mga buhay Kristiyano kapag ang salita po ng Diyos ay binabaliwala po natin. Nako, sigurado may paglalagyan po tayo, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay pinapangaral po sa lahat ng dako, sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Wala na po tayo wala nang maikakaila ang maraming tao sa buong mundo sapagkat naandyan ang internet, naandyan ang YouTube, ang Facebook, ang radyo. Lahat ng salita ng Panginoon ay napapakinggan po natin sa iba't ibang kaparaanan. Kaya ako po ay nagpapasalamat. Personal ako nagpapasalamat doon po sa mga kapwa-lingkod na talaga namang walang sawang nangangaral, naghahatid ng mabuting balita sa lahat ng dako, sa anumang lingwahe, sa buong mundo, no? Ipanalangin po natin, lalo na po ang kaganapang nangyayari po sa bansang Israel sa panahon pong ito, mga kapatid. Ang lahat po ng yan ay may kaugnayan po sa ating mga pag-aaral sa salita ng Panginoon at unti-unti nating matutuklasan bakit ba nangyayari at papaano nagaganap ang ganitong klaseng mga kaguluhan, hindi lamang po sa bansang Israel, kundi maging sa ibang panig ng mundo at maging ang bansang Pilipinas ay nanganganib din sa kukunang dyablo, mga kapatid. At ito po ay dapat nating maunawaan at dapat magising ang marami, lalo na ang ating mga kababayan sa lingwaheng ating ginagamit, ang wikang Pilipino, upang maunawaan po na ating mga kababayan, mga kapatid ko. At pasalubungan na po natin ng masigasig na palakpak ang Panginoong Diyos. At tayo po ay magpasalamat sa kanyang kabutihan sapagkat araw-araw tayo po ay nagigising na maayos at may kapayapaan sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. So maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagsubaybay, mga kapatid. Ipaubayan na po natin sa banal na Espiritu Santo ang pangunawa
at tulungan tayo ng banal na Espiritu upang maipahayag ng maayos ang kanyang mga salita, makarating sa mga tao na dapat na makatanggap nito, sapagkat ang bawat isa na matyagang nakikinig, matyagang nanonood, matyagang nasumusubaybay, isa lamang po ang sasabihin ko, salamat at pagpalain kayo ng Panginoon Diyos sa inyong pong mga buhay, sa inyong gawain, sa inyong hanap buhay, ang bawat pamilyang Pilipino na nakakarinig po ng wikang ito, ang bawat Pilipinong nakikinig ng mabuting balita ang ating pong ipinapangaral at ipinabahagi sa kahit na anong kaparaanan. At ito lamang po ang masasabi ko, salamat sa Panginoon sapagkat alam ko na maraming pinagpapala ang salita ng Panginoon kapag lalo na kung ito ay tinatanggap ng mga tagapakinig. So pasimulan po natin ang isa pong pag-aaral at mula po sa Old Testament, paborito ng inyong lingkod, sapagkat dito ko po nakikita kung gaano kabuti ang Diyos sa pag-aaral po natin ng kanyang mga banal na salita. Ito po ay pinamagatan po natin from gold to bronze. Ano po, dati po ay nagniningning sa pagiging lantay na ginto ang Israel at malalaman po natin kung bakit at paano nangyari ang lahat ng bagay at maging sa kapanahonan po natin ngayon, ito po ay maiahalin tulad po natin, medyo magkakaroon po tayo ng comparison kung bakit at maging sa mga buhay po natin bilang mananampalataya. Tandaan po natin ang Old Testament story ay larawan ng panahong hinaharap. Maging ang New Testament ay nagpapaalala din sa mga hinaharap na kaganapan katulad ng pagkakasulat ng Aklat ng Kapahayagan o Aklat ng Apokalipsis. Mga kapatid, ito po ay larawan ng paghuhukom na kasama na yung judgment, kasama na rin yung pagliligtas, kasama na rin yung mga paalala. Marami pong warning sa Book of Revelation na dapat po nating pag-ingatan at bantayan. Lahat po ng nakasulat doon ay unti-unti na pong nagaganap at mahalos lahat na po ay naganap. At kanina nga po bago po tayo magsihimpapawid ay meron po ako napanood na isa pong malakas na tunog ng trompeta ang narinig maging sa bansang Israel bago maganap ang kaguluhang nangyayari po ngayon. Okay, babasahin ko po sa inyo sa Aklat ng Ikalawang Kronika, Kapitulo 12. Ang talata po ay simulan ko na lamang sa number 1 o sa verse 1 hanggang sa verse 4. Doon po muna tayo magsisimula mga kapatid sa Panginoon. Sariwang-sariwang salita, bawat umaga may dalang mabuting balita. Ito po ay isang paalala palagi kapag ang salita ng Diyos po ay narinig po natin maging sa araw ng mga pagsamba, maging sa araw ng sa loob ng mga tahanan o labas man ng tahanan. At ito po ay atin pong pakinggan ng mga salita po ng Diyos na papanahon na magpakabusog po tayo. Magpakabusog tayo sa mga salita ng Panginoon na narinig po natin sa iba't ibang kaparaanan, mga kapatid. Narito po ang isang kwento na maaari makapagdulot ng aral sa ating kapanahunan at maging sa kasalukuyang darating, sapagkat ang salita naman po ng Diyos ay hindi po nagbabago. Ito po ay laging sariwa. Kahit pa sabihin ng iba na ito ay lumang kwento, kasaysayan sa panahon ng Israel, ito po ay hindi nagbabago sapagkat naisulat, nailathala sa gabay ng Banal na Espiritu Santo at mga kapatid, ito po ay makapagdudulot po ng gabay sa ating buhay lalo na kung tayo ay nakakaranas ng kalungkutan, nakakaranas ng mga problema. Salita ng Diyos lamang ang ating panghawakan. Okay, tingnan po natin nang maging matatag, chapter 12 ng 2 Chronicles o Ikalawang Kronika. Nang maging matatag na ang paghahari ni Rehoboam, tinalikuran niya at ng buong Israel ang kautusan ni Yahweh. Ulitin ko. Dito po sa pasimulan binabasa nating mga talata, nagkaroon na ng confidence si Rehoboam, isa sa mga anak ni Solomon. After Solomon died, ito pong si Rehoboam ay naghari sa Juda o sa Jerusalem noong panahon na ito. Okay? At nang maging matatag na ang paghahari ni Rehoboam, tinalikuran niya, take note, tinalikuran niya at ng buong Israel ang kautusan ni Yahweh. Subalit ng 5 taon, after na maupo bilang hari si Rehoboam, after 5 years, mga kapatid, ito po ang nangyari. Subalit ng 5 taon ng paghari ni Rehoboam, sapagkat hindi sila naging tapat kay Yahweh, uulitin ko, hindi sila naging tapat kay Yahweh, sinalakay ni Shishak, hari ng Ehipto, ang Jerusalem at ang hukbo ni Shishak ay binubuo ng 1,200 na karwahe, 60,000 na mga ngabayo at di mabilang ng mga tuhan pati ng mga taga-Libya, mga taga-Sukuim at taga-Ethiopia. Nakuha niya ang mga may pader na lungsod ng Juda at nakaabot siya hanggang sa Jerusalem. Hallelujah! At dahil sa verse 5, tuloy ko, dahil sa pananalakay ni Shishak, ang mga pinuno ng Israel ay nagtipon sa Jerusalem kasama ni Rehoboam
dumating ang propetang Simayas, at sinabi sa kanila, ito na po, nagsalita ang lingkod ng Diyos sa panahon ni Rehoboam, sa panahon ng pananakop ng kaaway, ay ganito po ang kanyang sinabi, isang lingkod ng Panginoon ang nagpaalala kay Rehoboam, at ganito ang salita. Ganito ang ipinasasabi ni Yahweh, pinabayaan ninyo ako. Take note, pinabayaan ninyo ako, kaya pinabayaan ko rin kayong mahulog sa kamay ni Shishak. Mapapansin po natin sa salita ng Diyos natin pong binabasa, ang Diyos ang maparangalan sa kanyang banal na salita. Hallelujah. Salamat sa mga salitang ito nagpapaalala po sa atin. Bawat isa, araw-araw may pag-asa. Uulitin ko, araw-araw po ay may pag-asa sa salita ng Diyos. Marami po ay nagbabaliwala sa salita ng Panginoon Diyos. Marami po mga kapatid ay ini-ignore na ang salita ng Panginoon. Kaya ako po, tayo pong lahat dito, ay araw-araw mapapansin nyo, nakapokus po tayo sa Word of God. Nagpo-focus tayo kasi marami ng tao ay binabaliwala ang salita ng Diyos sa buhay. Masyado po tayong nakapokus sa mga material na bagay, nakapokus ang mundo sa pangangailangan araw-araw, walang masamang magtrabaho. Uulitin ko, hindi po ipinagbabawal ang pagtatrabaho, pero sana o nawa sa kabila ng ating kaabalahan sa gawain araw-araw, wag naman po nating kaliligtaan ang mga salita po ng Diyos araw-araw. Ngayon ko lamang po naintindihan sa mga paglipas ng mga panahon at araw kung bakit sinabi ng Panginoon na bulay-bulayan, pagdili-diliin, o pagmuni-munian po natin ang mga salita ng Panginoon Diyos upang makita po natin ang dapat po natin gawin sapagkat mayroon pong kaakibat na consequences o may kaakibat na kabayaran sa ating paglimot sa salita ng Panginoon Diyos ay isang malaking gulo o isang malaking problema ang maaaring dumapo sa ating buhay, sa ating hanap buhay, sa ating pamilya, ang mga kapatid, isang malaking gulo ang maaaring dumapo sa buhay ng bawat tao sa buong mundo. Pero minsan natatawa po yung iba, minsan nangingiti, hindi mangyayari sa akin ang nangyari. Sabi nga nila, ito yung kasabihan na ang nangyari kay Juan ay hindi pwedeng mangyari kay Pedro. Malalaman po natin maya-maya ng kaunti mga kapatid. Dito po ay naging confident si Haring Rehoboam. Hallelujah. Ayan. Nung siya po ay naupo na bilang hari ng Jerusalem, siya ay naging confident, panatag ang loob, maraming kayamanan, may mga tauhan na sa kanya na ang lahat, pwede nang magpasarap sa buhay. Hallelujah. Pero sa hindi inaasang pagkakataon, nakalimutan. Uulitin ko, nakalimutan ang salita ng Diyos. Tinalikuran nila ang Diyos. Kaya ang sabi ng lingkod ng Panginoon, ito po ang maganda. Kapag may mga lingkod ng Panginoon na nagpapaalala, wag po nating binabaliwala ang mga paalalang ito na atin pong naririnig araw-araw sa ating mga buhay. Nagpaalala sa katauhan ni propeta tawag doon, ang pangalan niya ay si propeta hallelujah, ang lalim po kasi Simayas sa Tagalog. Simaya, nagpaalala at may dalang balita, may dalang salita ng Diyos ang lingkod ng Panginoon sa panahon ni Haring Rehoboam at ipinaalala sa kanya at mabigat yung salita. Kung mapapansin po natin dito yung salitang ginamit, dahil pinabayaan ninyo ako, pababayaan ko rin kayo. At pababayaan niya kayong mahulog sa amay ni Shishak. Yung pong Shishak ay pangalan po ng hari ng Ehipto noong unang panahon. Pagka ito po ay tinranslate po natin sa ating kasalukuyang kalagayan, sa mga taong lumilimot sa salita ng Panginoon Diyos, sa mga taong tumatalikod sa Diyos, sa mga taong nagbabaliwala sa aral ng Panginoong Diyos, ito po ang sabi ng Panginoon, ikaw at ako ay makakarinig po ng tinig na ito. Kapag pinabayaan natin at tinalikuran ang salita ng Diyos, pababayaan din tayo ng Diyos. At pagka nung pong nilusob na ni Haring Shishak, alam niyo po ba kung itong sa kasaysayan mga kapatid? Kung sino po itong hari na ito? Sa panahon po ni Solomon, magkaibigan po sila. Naging kaibigan po ito ni Haring Solomon.
Alam niyo po, mahilig po tayo ng konti sa kasaysayan sa history. At nung makita ko po ito, nako, grabe naman, grabe. Ito pong nangyari, ito mga kapatid, nung mawala na si Haring Solomon. So after 5 years, naging kampante, naging panatag. Marami din tao para sa panahon yun. Kapag maganda na ang buhay, panatag na siya, wala na siya halos pangangailangan. Nako, maniwala kayo. Isang araw dahil nilimot ng tao ang Diyos, hallelujah, ay magkakaroon ng matinding paghihirap at biglang sa hindi inaasahang pagkakataon after 5 years, ayon sa binabasa natin mga talata, after 5 years, mapapansin po natin dito mga kapatid, after 5 years nilusob ni Haring Shishak si Rehoboam. Hallelujah! Kapag nababasa ko po palagi itong kwentong ito, lagi po ang daming ipinapaalala po ng Panginoon maging sa personal kong buhay at ito po ay pinapaalala din alam ko sa maraming tao. Ang problema lang po ng maraming tao sa panahon po ngayon, mga nagbabaliwala sa salita po ng Diyos. Ito po ay may danger. Hallelujah! May panganib na kakibat ang paglimot sa Diyos. O sabihin natin, sige, sabi ng iba, hindi naman kami nakakalimot sa Diyos. Sabi ko, sinungaling. Yung ang pagsamba, nakakalimutan. Nakautos nga ng Diyos, huwag kalilimutan ang mga araw ng pagsamba. Hindi ho ba utos ng Panginoon dyan? Tapos sasabihin mo, hindi kami nakakalimot sa Diyos. Pagsamba nga nakalimutan. Ano tawag doon? Hallelujah! Maraming tao kasi pilosopo para makalusot sa katwiran ng Diyos, gagawa ng sariling katwiran. Make more time. At ito po yung isang masakit na realidad po sa panahon po natin ngayon. Sa totoo lang, ang daming magagaling pa sa Biblia. At maraming naggagaling-galingan. So, sa hindi naasahang pagkakataon, nilusob ni Haring Shishak ng Ehipto, si Haring Rehoboam at pinasok ang kanyang kaharian, pati ang templo ay pinasok. Hallelujah! At kapag itinuloy-tuloy po natin ang mga kwentong ito, sige, babasahin ko po sa inyo. Hawak po ang Bible, hindi po cellphone ang ginagamit ko. Bible. Ituloy po natin to. Sa verse 9 natin, medyo lampasan po muna natin yung kasunod. Sa verse 9 po natin tingnan. Sabi po dito, nung sinalakay ni Haring Shishak ng Ehipto ang lungsod ng Jerusalem, sinamsam ang mga kayamanan ng templo ni Yahweh. O tingnan nyo, pinasok pati yung simbahan, yung templo o simbahan sa ating panahon po ngayon. Templo ay pinasok ni Shishak at sinamsam ang mga kayamanan sa templo ni Yahweh at maging sa palasyo ng hari. At kinuha niya ang lahat, pati ang mga gintong kalasag. Ito po yung point of word natin, yung gintong kalasag, the golden shield. Hallelujah. Na ipinagawa ni Solomon. Hallelujah. Pinagawa ni Solomon. Alam niyo po ba kung gaano karami yan? 500 kalasag po yan. 200 na malalaking gintong kalasag ang pinagawa ni Solomon at 300 gintong kalasag na maliliit. Kinuha lahat ng kaaway. Uulitin ko, kinuha lahat ng kaaway itong mga kayamanang ito. Hallelujah. At dinala sa bansang Ehipto. Noong panahong ito po ay old story pero ito po ay bibigyan natin ng daan sa panahon po natin ngayon. Kinuha ng hari ito ng kaaway ang gintong kalasag at maging ang ibang kayamanan na pinagawa ni Solomon at mga naipon ni Solomon noong kanyang kapanahon. Actually, si David po ang naghari, ang nag-ipon po nito. Si Haring David ay inihanda niya ang lahat na ito bago napunta kay Solomon. Wala namang ginawang pakipagdigma si Solomon, kundi minana lang niya ang kayamanang naipon ng kanyang amang si David. At nagpagkatapos nagpasalin-salin at ngayon ay minana ni Rehoboam ng Jerusalem, ng Juda, hari ng Juda, noong panahong ito. At dumating ang pagkakataon, sabi ng Bible, no, binabasa natin, after 5 years, naging kampante si Rehoboam sa kanyang pag-upo sa trono, relax na sinasabi. At sa hindi naasahang pagkakataon ng walang kadahi-dahilan, uulitin ko, walang kadahi-dahilan ay nilusob ng kaaway si Rehoboam. Pag binasa po natin mabuti po ang kwentong ito, mapapansin po natin wala namang kaaway o kagalit si Rehoboam. Subalit isang mabigat na dahilan na hindi alam ng tao
ni Rehoboam, maging sa panahon po natin ngayon, hindi po natin namamalayan, wala naman akong inargabyadong tao. Ito yung katwiran ng iba, wala naman akong ginawang masama. Ha? Wala naman akong ginawang masama. Bakit nagkaganito ang buhay ko? Bakit nagkaroon ako ng problema? Hindi naman ako masamang tao. Ito yung madalas na nagiging katwiran ng iba. Masyado tayong mayroong tinatawag na self-righteousness. Meron tayong mga sariling katwiran, meron tayong mga sariling pamantayan na ginagawa sa buhay, na minsan nagtataka tayo bakit nagkakaroon ng problema ang buhay natin gayong hindi naman tayo masamang mga tao. Wala naman tayong ginagawang masama sa ating kapwa. Maaring ang katwiran natin, marami naman tayong tinutulungan. Nagpapagawa pa tayo ng mga bahay ampunan o orphanage at masipag naman tayo sa gawain, anumang klaseng gawain dyan, trabaho, nakapokus lang ako sa bahay, sa pamilya o sa anumang trabaho. Pero yung isa pong pinakamatindi po sa lahat na nakalimutan ni Rehoboam at ng kanyang kaharian ay ang Panginoong Diyos, ang salita ng Diyos. Kaya nung magkaroon ng gulo sa panahon ni Rehoboam, nagpaalala muli ang lingkod ng Diyos, nagpadala ang Diyos ng mangungusap kay Rehoboam at sa kanyang mga opisyales at sa kanyang mga tauhan at sa kanyang nasasakupan nang magsalita ang lingkod ng Panginoon na sinasabi, dahil pinabayaan ninyo, ganito babasahin ko po na maayos, ipinasasabi ni Yahweh. Kung sabihin ko po sa ating lahat ngayon, ipinasasabi po ni Yahweh, pinabayaan ninyo ako, kaya pinabayaan ko kayong mahulog sa kamay ng kaaway. Ganito po ang nangyayari sa ating kasalukuyang panahon at ng mga buhay kung bakit minsan hindi natin namamalayan na nagkakaroon tayo ng problema. Maaaring sabihin natin kilala natin ng Diyos, maaaring sabihin natin hindi naman kami nakakalimot sa Diyos. Mga kapatid, ito ay pamantayan ng tao. Subalit, batid ng lahat, glory to Jesus, alam ng lahat, at hindi naman natin pwedeng ipagkaila, batid ng Diyos ang nilalaman ng ating mga puso. Hindi tayo pwedeng mga tuwiran sa Diyos. Hindi natin po pwedeng turuan ng Diyos. Kasi nga siya yung nagtuturo. Maaring may mga tao, sa paningin niya, tama ang kanyang ginagawa. Sabi nga po ng Proverbs 16:2, kung di ako nagkakamali. Sa paningin ng tao, siya'y tama. Pero ang Diyos po ang nakakaalam ng lahat ng motibo ng ating mga puso. Maaring kampante ka na ngayon, relax na relax. Ito yung madalas kong sinasabi. Lalo na't ngayon ay mayroong gulo sa bansang Israel, sa gitnang silangan, sa ibayong dagat, na may matinding kaguluhan, na ito po ay may malaking epekto sa buong mundo. Hindi ito alam ng marami na may connection po ang nagaganap sa Israel sa kasaysayan ng buong mundo. Sapagkat kapag binalikan natin ang mga kasaysayang ito, nakasentro ang Diyos sa kanyang bansang pinili, sa kanyang hinirang. Mga kapatid, bakit nangyayari ang gulong ito? Bakit may mga problema dumarating sa buhay po natin kapag ini-apply po natin ang ating pinag-aaralan sa ating po mga personal na buhay? Mga kapatid, dahil masyado tayong panatag sa kasalukuyang kalagayan sa buhay. Madaling sabihin, hindi tayo nakakalimot, pero ang Diyos po ang nakakabatid ng laman ng ating mga puso. Madaling sabihin, kilala natin ang Diyos. Lahat naman kasi ng tao ay nakakakilala na sa Diyos sa iba't ibang kaparaanan. May kanya-kanyang mga pangalan. Ay, mga tao ngayon, naglagay pa ng pangalan ng ibang Diyos Kaya tayo pinapasok ng problema. Minsan kampante tayo, minsan relax tayo. Bakit? Akala natin wala ng gulong darating sa buhay natin. Ay, ito po masakit na realidad pa. Kahit nga yung iba talaga matibay at tawag doon, matibay ang sigmura. Kahit may problema na, sasabihin pa nila, okay lang kami. Kahit nilulusob na ng kaaway ang buhay niya,
Ang kaaway po natin ngayon, sabi nga ng New Testament, we are not wrestles against flesh and blood, but against the rulers and principalities of darkness. Ito na ang kaaway natin sa panahon ngayon. At kung may mangyari mang kaguluhan katulad na nangyayari sa ibang bansa at mangyari sa ating bansa, ano kaya ang gagawin ng mga Pilipino sa panahong ito? Tayo po ay hindi nananalangin na tayo ay magkaroon ng problema. Subalit, ang nangyayari pong ito sa bansang Israel noon at magpahanggang ngayon ay nasa kamay lamang ng Diyos. Ang nangyaring kaguluhan po sa panahon ni Rehoboam, ang sabi doon, it is the hands of God is in motion. Ang kamay na po ng Diyos ang kumilos. Nag-iwan si Solomon ng napakatinding kayamanan. Subalit, dahil sa kapabayaan, kayamanan sa templo, kayamanan sa kaharian, sagana si Solomon nung unang panahon nung siya nabubuhay at nagmana ang kanyang mga anak, na dahil dito nga ay nahati at na-divide ang kaharian sa kanyang mga anak, sa southern part ay si Rehoboam at sa northern part ay si Jeroboam. Mga kapatid, nang dahil sa pagiging kampante, uulit-ulitin ko, maraming Kristiyano hindi nila inaasahan na nagkakaproblema dahil sa pagiging kampante, sabi ng Bible, nung nakailamang taon na si Rehoboam na naghahari, siya panatag na ang kalooban, subalit nilimot naman ang Diyos. Ito'y madalas kong bukang bibig kahit sa mga umaattend po sa church, sinasabi, huwag kayong mag-relax, huwag niyong sasabihin, okay ka ngayon, ewan ko bukas. So ang ginawa ni Shishak nung kaaway ay kinuha lahat ng kayamanan maging sa templo at maging sa kaharian. At nang marinig ni Rehoboam ang babala, nalungkot siya at nagmakaawa, nagpakumbaba, hallelujah. At nagpakumbaba, muntik na kung hindi nagpakumbaba si Rehoboam at ang buong kaharian at ang buong mamamayan ng Juda, malamang maubos silang lahat. Ito po nakalagay kasi sa verse 7, at nang makita ni Yahweh ang kanilang pagpapakumbaba, kaya sinabi niya kay Simayas, nagpakumbaba na sila kaya hindi ko na sila lilipulin. Mahalaga ang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos kung gusto nating huwag maubos ang natitirang buhay at kayamanan na meron po tayo. Tayo pong lahat ay pinagsisisi ng Panginoon Diyos. Kaya nga po nang dumating si Juan Bautista, nang dumating ang Panginoon Jesucristo, nang tinawag at pinili ng Diyos ang kanyang mga alagad, iisa lamang ang sinisigaw nila, magsisi tayong lahat sa ating mga kasalanan. Ito po ang nangyaring ginawa po ni Rehoboam. So madaling salita, pumunta po tayo sa pinakamainit na topic. Kinuha ni Shishak o ng kaaway ang mga ginto kasama ang kalasag. Ito pong kalasag na ito ay may kaugnayan po sa ating buhay. Itong mga shield na ito, the golden shield na ginawa ni Solomon na marami, 200 malalaki, 300 malaliit, ito po ay nakadisplay, mga kapatid, walang bantay doon po sa gubat ng Lebanon noong unang panahon. Nakadisplay po ito, walang bantay. Ito po'y nakikita ng buong bansang Israel, napapanood nila, napupuntahan nila. Subalit, nang mawala po ito, mga kapatid, ang ginawa ni Rehoboam ay gumawa siya ng duplicate nito para maiwasan ng kahihiyan, ang malaking kayamanang iniwan ng kanyang ama na ipinagmamalaki the pride of Israel, the pride of Judah. Yung mga golden shield na ito ay biglang nawala at kinuha ng kaaway. Ang ginawa ni Rehoboam ay nagpagawa ng duplicate na yari sa tanso. At ito po ang hindi maganda sa ginawa ni Rehoboam. Pagkatapos mawala ng golden shield, mga kapatid, nagpagawa siya ng tanso, ganun din ang itsura. Kaya lang hindi na pwedeng lapitan, may bantay na. Bakit kaya? Kasi malalaman ng mga tao na lahat ng titingin doon sa golden shield, kapag lumapit ay mapapansin nilang peke na pala ito. Ano po ang kaugnayan nito sa buhay natin, ang golden shield sa buhay natin, mga kapatid? Hallelujah! Glory to God! Dito po natin malalaman ngayon, mga kapatid, kung ano ang kaugnayan ng golden shield na ginawa ni Solomon at yung pinagawa ni Rehoboam. Magkaiba at malaki ang diferensya. Kasi yung pinagawa ni Solomon ay pure gold. Hallelujah! Yung ipinagawa ni Rehoboam ay yari sa tanso.
At ang masakit na realidad pa dito mga kapatid, yung pinagawa ni Solomon na lalapitan ng tao, yung kay Rehoboam hindi na pwedeng lapitan ng tao. Bakit kaya? Hindi ko rin alam pero sasagutin ko po kayo dahil pinag-aralan. Eto na ngayon, ito yung pure gold ni Solomon na lalapitan at namamangha ang mga tao dahil sa kinang at kagandahan ng pagiging lantay na ginto ng mga kalasag na ito. Subalit pagdating kay Rehoboam, nagpagawa si Rehoboam ng parehong kalasag, subalit hindi na malapitan ng tao sa kadahilan ng mapapansing peke pala ito, mapapansing yari na pala ito sa tanso at hindi na sa lantay na ginto. Maging sa buhay Kristiyano, maraming nagsasabing sila'y Kristiyano pero hindi mo na malapitan, umiiwas dahil mapapansing hindi na lantay na ginto. Hindi, kaya yung iba umiiwas yung mga Kristiyanong hindi na totoo, na nagpapakilala pa rin Kristiyano, ay wala pong pinagkaiba sa pinagawa ni Rehoboam, binabantayan na. Ano yung nagbabantay dito? Kasi mapapansin yung buhay kapag tinitigan, maraming diferensya sa katotohanan. Yung lantay na ginto ni Solomon ay wala na. Maging sa buhay Kristiyano, yung pagiging lantay natin, kaya nga tayo pinapadaan ng Diyos sa klase ng mga pagsubok. Kaya nga tayo pinapadaan ng Diyos sa lahat ng uri ng buhay natin pinagdaraanan upang masubok, ma-purify po tayo at maging lantay na ginto sa harapan ng Diyos. Subalit kung tayo po ay nagpo-portray na parang pure gold pero ang totoo naman ay mga mukhang tanso, hindi tayo pwedeng lapitan at hindi marunong makipagtitigan dahil mapapansing hindi na siya tunay na lingkod ng Diyos. Kaya mapapansin po natin yung mga Kristiyanong peke, maniwala po kayo, hindi na po yan marunong makipagtitigan. Kapag ang pinag-uusapan ay buhay Kristiyano, marami ng taong umiiwas patungkol dyan. At isa pong masakit na katotohanan mga kapatid, nagpo-portray na lang tayo o nagpapanggap na lang tayo na tayo ay mga tunay na Kristiyano pero ang totoo noon ay hindi na pala dahil malayo na tayo kay Kristo. Ito ang naging dahilan. Ang nangyari sa panahon ni Rehoboam ay yung po ay nasa pagkilos na ng kamay ng Panginoon. Hallelujah. Ang sabi nga yung ginawa ni Rehoboam, yung bronze shield o hindi na pure gold, ay katulad ng mga Kristiyanong nagpipilit na maipakita na siya ay totoo pang Kristiyano. Katulad dito ng isang kaluluwa na nasira, na wala na yung freshness, nawala na ang pagiging lantay natin o ang pagiging sariwa, sabi natin, pagiging lantay na ginto, yung pagiging pure na pure sa harapan ng Panginoon. Dahil tayo ay sinira na ng kaaway, ninakaw na ng kaaway, hallelujah! At yun po ang nangyayari dahil masyado tayong panatag sa buhay araw-araw. Ay nako, hallelujah! Yung nag-i-imitate na lang tayo, yung tinatawag because of our unfaithfulness to God. Nang dahil sa mga paggawa po natin ng kasalanan, marami po sa atin ay nagkukunwaring Kristiyano na lamang. Ang nangyari kay Rehoboam, Solomon tuloy masasabi ko, ay yung nangyari kay Rehoboam, ay nako, yan po ay pagkilos na ng kamay ng Diyos. It is in the hands of God. Marami pong tao kapag po napapansin po ang buhay, maniwala po kayo, paiwas po ang karamihan. Yung mga taong paiwas, wala na po yung binabanggit, kundi okay lang kami, kumustahin mo, okay lang kami. Bakit hindi ka nagsisimba? Okay lang kami. Yan po ang mga bukang bibig ng mga bronze Christian. Pero yung mga pure gold na Kristiyano, maniwala kayo, mainit pa yan sa umaga, mainit pa yan sa almusal na inihanda mo. Kapag kinukumusta mo yan, lagi niyang sasabihin, praise God, kami nananabik sa muling pagsamba sa Panginoon. At ito po ang masarap na katotohanan mga kapatid. Ito po yung isang paalaala, hallelujah. Yung pong maganda at pure na Kristiyano, maniwala kayo,
na proud yan na nagsasabing laging, I am a child of God. Hallelujah. Kaya yun po yung pagiging diferensya po natin mga kapatid. Uulitin ko, at dito natin bibigyan din ito. Ang pinakamasarap po sa lahat, yung pong pure gold na golden shield na ginawa ni Solomon. Uulitin ko, naka-display po ito. Yung mga totoong Kristiyano nakakapag-display po ng buhayan dahil yan ay mga pure gold Christians. Yung mga bronze Christians, laging may nakabantay po dyan. Ay, nako maniwala. Nasaan yung nanay mo? Wala po, pero nasa kusina, nagtatago pala. Kapag ka dinadalaw mo, kumasa bakit hindi ka na nakakadalo ang katwiran niyan, may ginagawa lamang po kami. Hindi naman po kami nakakalimot, yan po ikatwiran ng mga bronze Christians. Pero yung mga pure gold na Kristiyano, maniwala po kayo, hindi ka pa natatapos magsalita, mayroon na yang magandang binabalita. Kaya nga ho, yung pagiging Kristiyano, ang ganda ho kasi na simula ng buhay natin. Di po ba kahapon may pinag-aaralan po tayo? Maganda ang pasimula ng isa pero nagiging pangit pagkatapos ng lahat. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang buhay po natin sa paglilingkod sa Diyos, masarap. Kapag ka pure gold at pure ang desire natin sa paglilingkod sa Panginoon, maniwala po kayo, proud na proud po tayo sasabihin, I am a child of God. Hallelujah. Nangyari po ang lahat ng iyon, ha? Ang sabi ng Chronicle, nung sumulat po ng Chronicle, ha? It was really the hands of the Lord in motion because of their disobedience. Uulitin ko, ang ginawa lang ni Rehoboam nakalimot sa Panginoon. Kinalimutan ang Diyos. Binaliwala ang salita ng Diyos. Napunta sa cellphone. Eto na naman, bibira na naman tayo. Hindi po sinasabi ko lamang po yung totoo. Wala naman po masama. Kaya lang sinasabi ko lang, minsan akala natin ay okay, pero ang Diyos ang nakababatid ng nilalaban ng ating mga puso. Nakalimot sa salita ng Panginoon, napunta sa cellphone. Bato-bato sa langit, ang tinamaan tayong lahat. Akala natin kasi minsan okay, pero ang totoo po niyan mga kapatid, ang totoo po niyan, nakatingin po ang Diyos sa bawat galaw natin, nakatingin po ang Diyos sa buhay natin. Huwag po tayong nagagalit o sumasamahan loob kapag narinig po natin ang correction. Open rebuke is better than secret love. Masarap po ang may nagko-correct. Ako nga po minsan kaya nga po sabi ko sa inyo, isang araw naalala kong bigla ang aking inang yumao na mahigpit po talaga at talagang konting pagkakamali namin napapalo kami. Ngayon naghahanap po ako ng palo ng isang ina. Ay sabi ko minsan hinahanap-hanap mo rin pala kasi masarap po talaga yung may nagko-correct. Ibig sabihin may nagmamahal sa atin. Hallelujah, glory to Jesus. You guys are so great. Yes, hallelujah. Glory to Jesus. Kaya kung tayo po ay nakakarinig po ng mga pagtutuwid ng Panginoon Diyos, okay lamang po yan. Sa ikabubuti nating lahat yan. Pansinin mo, marami ay mga bronze Christians. Marami po ngayon bronze Christians. Kaya ko pong sabihin yan. Pero yung mga pure gold, nako, bihirang-bihira na po yan mga kapatid. At yung po ang ingatan natin at bantayan po natin ang ating buhay Kristiyano. Huwag tayong gumaya kay Rehoboam na panatag ang kanyang kalooban na akala niya ay wala ng katapusan ng kanyang kayamanan. Akala niya ay wala ng katapusan ng kanyang pagsikat. Ang akala niya ay hindi na siya mawawalan nang pumasok ang kaaway. Maniwala po kayo, halos maubos, mabuti na lang nagpakumbaba. At nung nagpakumbaba si Rehoboam, ang sabi ng Diyos, hindi ko na sila lilipuling lahat. Kita niyo ang destiny ng taong nakakalimot sa Diyos. Paglipol, pagwasak, pagkaubos, mabuti na lang. Sabi ng verse 6 to 7, pagkarinig. Kita niyo, nung marinig ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod,
nagpakumbaba ang hari at maging ang mga pinuno. At sinabi nila, makatarungan si Yahweh. Ibig sabihin, ano man ang nagaganap sa atin, na pagtutuwid ng Panginoon ay ang Diyos ang makatarungan. Kaya wag niyo po kami pinipintasan kung nagsasabi po kami dito ng totoo at medyo mabibigat ng mga pangangaral. Ito po ay dahil ang Diyos po ang nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Wag po natin sasabihin pinatatamaan po tayo ng mga nagsasalita. Kung tayo po ay tinatamaan, yun po ay pagtutuwid ng Panginoon sa ating mga buhay. Upang mapanatili natin ang pagiging lantay na ginto bilang isang mga Kristiyano, tayo po ay humawak sa pangako ng Panginoong Diyos. Hawakan natin at wag natin kalilimutan ng Diyos sapagkat ito po ay mayroong kaakibat na consequences ang paglimot sa ating Panginoong Diyos. Ang paglimot sa kanyang mga salita, mga kapatid, ang paglimot sa salita ng Panginoon ay nagkakaroon ng kaakibat na kahatulan sa buhay po natin. Huwag po ninyong sasabihin sa akin that we are in the grace period, mga kapatid. Uulitin ko at ito ay aking ipaglalaban, ha, mga kapatid. Huwag nating abusuhin ang salitang grace sa buhay po natin sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng magbago. Maging sa New Testament, ang nakakalimot sa Panginoon Diyos, ano sabi niya? Ang nagtatakwil sa Kanya ay Kanya ring itatakwil. Hindi ba't ang salita ng Diyos pag hindi mo tinanggap? Sino ang hindi mo tinatanggap? Kapag ang salita ng Diyos ay hindi mo tinanggap, hindi mo na rin tinanggap si Kristo bilang Diyos sa iyong buhay. Ang nagtatakwil sa Kanyang salita ay nagtatakwil sa Panginoon. Hindi ba kaya ka iniimbitang sumamba ay para makinig ng salita? Ngayon tumanggi ka sa iyong pagsamba, tumanggi ka sa pagdadalo-dalo ng mga gawain. Sinong tinanggihan mo? Hindi ba si Kristo? Hindi ba ang Panginoon ang tinatanggihan natin sa bawat imbitasyon? Maraming pamamaraan ang imbitasyon ng Diyos. Pero dahil lumilimo tayo, dahil binabaliwala natin at panatag na panatag tayo sa ating kalooban, panatag tayo sa ginagawa po natin, isang araw magugulat ka, wala na pala ang iyong kayamanan, pati na ang iyong buhay. Ay mabuti na lang nagpakumbaba si Rehoboam, hallelujah! Mabuti na lang nagpakumbaba. Tama, sabi ni Rehoboam at ang buong kaharian, tama si Yahweh, siya ay Diyos na makatarungan. At nang makita ng Panginoon na nagpapakumbaba sila, sabi niya, hindi ko na sila lilipulin. Ulitin ko, hindi ko na sila lilipulin. Ibig sabihin, kung hindi nagpakumbaba si Rehoboam, mauubos ang lahi ng Juda. Mabuti na lang, dito nakatakdang ipanganak sa lahi ni Juda ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, hindi ko na ibubuhos ang aking galit sa Jerusalem sa pamamagitan ng kaaway, nagpadala ang Diyos, siya din ang nag-uutos eh. May kapahintulutan, ano man ang nangyayari sa buhay natin, ay may kapahintulutan ng Diyos upang tayo'y magising sa pagkakatulog natin mula sa pagkalimot sa Diyos na buhay. At wag natin pilitin palitan ang original. Ang original, magbalik loob tayo sa Diyos. Wag na tayong gumawa pa ng ibang Diyos-Diyosan. Manumbalik tayo bago pa maubos ang lahat ng ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hindi balik sana kung ikaw ay nakalinya sa lahi ni Job na marunong magtiis kahit walang ginagawa. Si Job, pwede pa manapa si Job. Masasabi nating matuwid dahil yun ang sabi ng Bible. Bagamat siya'y matuwid, sinubok pa rin ng Diyos. Tayo, hindi naman tayo matuwid. Balubaluktot na nga ang utak natin, balubaluktot na nga ating paningin. Tayo pa kaya makaligtas sa pagsubok ng Diyos? Naku, maniwala po kayo. Lahat tayo tatamaan ng matinding pagsubok ng Panginoong Diyos. Dahil wala pong papasok sa langit na marumi, walang papasok sa langit, mga kapatid, ng hindi banal. Kaya ang salita ng Diyos ang siyang magpapabanal sa ating mga buhay. Ay nako, ito na. Marami po sa atin kasi madali nang makalimot. Pag gumanda na ang buhay, goodbye. Hindi na nga bali sana kung napakayaman. Ito nga si Rehoboam, napakayaman, nagmana ng katakot-takot na ginto, ang daming kayamanan. Yung iba wala na nga kayamanan, matigas pa rin ang ulo, wala na nga may pagmalaki, na feeling pa niya mayroon, pero totoo wala na. Ay nako, wala na nga, ayaw pang mag-init sa paglilingkod, wala na nga pera, ayaw pang mag-apoy sa paglilingkod, nagtatamaran pa. Paano ka makakabangon, tamad?
Sabi ng Bible, huwag pakainin ng mga tamad. Pinababayaan ng Diyos yung nagpapabaya sa Kanya. Kaya yung mga nagpapabaya sa paglilingkod sa Panginoon, humanda ka, may darating dyan na sisyak ng buhay mo. Sinisisyak-syak siya na ng... Baka hindi na sisyak, saksak na abutin natin dito mga kapatid. Huwag natin pabayaan, samantalahin po natin. Sabi nga, habang natatagpuan pa ang kaligtasan, hanapin natin. Habang nakakatawag pa tayo sa Panginoon, hanapin natin ang Panginoon at siya'y handang makinig sa nagpapakumbaba. Napansin niyo yung binasa natin? Nagpakumbaba si Rehoboam. Tayo pa kaya? Kaya tayong patawarin ng Diyos sa ating mga pagkakamali. Lumapit tayo sa Diyos. Huwag mo nang hintayin, malipol pa yung natitira, yung mga nagtatamaran po dyan sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Nako, ito na. This is your time to restore your service to God. Hallelujah! Glory to Jesus! Kaya ngayon palang magpasimula ka na. Sama-sama tayong manumbalik sa Diyos at maglingkod ng may kaayusan. Isipin nyo, minsan nagkukunwari si Rehoboam, nagkunwari siyang meron pang gintong kalasag, pero ang totoo, tanso na yung naka-display sa bahay niya na dinala at may bantay pa. Victory! Yun po ang masakit na realidad, mga kapatid. Ay, nako. Huwag nating hintayin mangyari sa atin ito, mga kapatid. Baka ito inaabangan ng iba. Huwag naman sana. Huwag naman sana ito ang dumating sa mga bahay at buhay natin. Na nangyayari po ngayon doon sa gitnang silangan, mga kapatid. Pilitin po nating manumbalik sa Panginoon. Magsikap po tayo, lumapit tayo, umakbang po tayo. Kailan ka pa pupunta sa simbahan? Kailan ka pa maglilingkod ng totoo sa Diyos pag may mga ganito na? Aray, baka umuulan na rin. Maibuti sana kung may panalag tayong katulad ng Israel. Paano? Wala nga. Ang mga meron tayo, bunganga. Ayan. Nako, nawa, ipanalangin natin huwag mangyari sa buhay natin to, mga kapatid. Magsikap po tayo, manumbalik po tayo sa Diyos na buhay. Hallelujah. Huwag na nating hintayin pang magkaroon ng ganito dito. Kaya daming problema sa buhay natin Nagmamalaki pa tayo. Hindi, okay lang kami, maayos lang kami, pero ang totoo, bagsak na nga ang buhay, ayaw pag lumapit sa Diyos. Nagkukunwaring okay, pero ang totoo nga. Lumapit po tayo sa Diyos, manumbalik tayo katulad ng ginawa ni Rehoboam, nagpanumbalik, nagsisi, nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, at nung makita ng Diyos ang kanyang pagpapakumbaba, nagsalita ang Diyos, hindi ko na kayo lilipulin, ililigtas ko sila sa kuko ng kapahamakan. Hallelujah! Glory to Jesus! Araw-araw ang panawagan po ng Diyos ay pagpapakumbaba at pagsisisi sa lahat ng ating kasalanan, mga kapatid, sa ating mga pagkakamali sa buhay. Huwag na po tayo magmalaki pa o magyayabang pa na para bagang kaya at piling natin mga ligtas tayo pag tayo pumanaw sa mundong ito. Ang Diyos po, nakakalam po ng lahat. Alam ng Diyos ang laman ng ating mga puso. May dalang pag-asa. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa araw na ito ng Huwebes na kami pinagpala mo. Salamat, Panginoon, at patuloy mo kaming linisin ng iyong banal na dugo. Ano man ang duming nakikita mo sa aming buhay, patuloy kami humingi at nagsisisi sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa buhay na ito. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Patawarin niyo po kami kung kami nanghihina ng kalooban. Patawarin niyo po kami kung kami dinadapuan ng sakit karamdaman at bunga ng aming pagsuway at pagkakasala, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa lahat, Panginoon, ng aming paghihina. Sa paglimot sa iyong mga salita, Panginoon, sa pagiging panatag sa buhay, patawarin niyo po kami. At kami po ay dumadalangin sa pangalan ni Jesus ng iyong patnubay at iyong paggabay. Thank you, Lord. Maraming pong salamat. Ang bawat salita mo ay nagpapaalala sa amin upang kami gumising sa mahimbing na pagkakatulog sa buhay Kristiyano. Hallelujah, glory to God. At salamat, Panginoon, sa mga kapatid na ito at sa aming bansa. Patuloy mong iunat ang iyong kamay, ang iyong makapangyarihang kamay. Hallelujah, ang iyong banal na presensya, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
Siya rin nakikinig sa atin. Hallelujah. Thank you, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon. Siya ay tapat at banal. Ikaw po ang siyang patuloy na mag-ingat po sa amin sa mga nagbabaliwala sa iyong salita. Ikaw na po ang bahala. Tawag niya ang pakinggan. Hallelujah. Glory to God. Gabayan mo ang aming buhay, ang aming hanap buhay sa araw na ito sa mga magtatrabaho, sa papasok sa mga trabaho, Panginoon. At patuloy ko pinagkakatiwala ang bansang Pilipinas sa iyo pong makapangyarihang kamay, ang aming mahal na Pangulo. Lalo na po sa mga itong panahon ng krisis, Panginoon. Ingatan niyo po kami, samahan po ninyo kami. Glory to Jesus, ang mga trabaho na aming mga kapatid, Panginoon. Ang mga opisyalis ng gobyerno na siyang namamahala upang ilagay kami sa kayusan, ingatan mo po sila. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. To God be the highest glory. Tanging mong gawin ay tinig niya mula sa iyo. Ito po ang kulang sa atin. Ito may naalala ko. I just want attention. Ha? Pay attention. Okay, magandang umaga po. Marami pong salamat sa ating mga kapatid sa Panginoon. Kila Brother Jerry Oblera ng Santa Maria, Bulacan, Ramos, Jerry Oblera Ramos, at sa kanyang pamilya, kay Mama Jocelyn Fernandez, kay Kagawad Susan Torpos, maraming salamat po kay Sister Elena Malen, kay Dr. Joy Pascual, kay Sister Marites Kasugan ng Naik Cavite. Salamat po sa inyong lahat dyan, sa mga pamilya Agustin, sa pamilya Ramos, Libril, family. Hallelujah, para mabilis. Puro pamilya na lang batiin po natin kay Pastora Grace Libril. Maraming salamat. Hallelujah, kay Kapitana Ramos ng Barangay Burgos. Salamat po sa inyong lahat dyan. Sa mga kapatid natin, Marites Diego ng Barangay Burgos. Hallelujah. Padami ang mga tagapanood po natin dyan, mga sa iba't ibang lugar sa Saudi Arabia. Salamat po. Huwag kayong bibitaw, lalo na't na yung mga nasa ibang bansa, dapat pa nga kayong lalong magpasalamat sa Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos ay nakakarating sa inyo. Kay Brother Abed de la Rosa, ang aking kababayan, kapilido, kapamilya. Maraming salamat po kay Sister Carol Herrera. Yung mga nasa ibang bansa, mas lalo kayong dapat makinig at mag-init sapagkat malayo kayo sa sariling tahanan. Mas kailangan natin ng Panginoon Diyos sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng oras. Huwag kang bibitaw, kapatid, saan ka mang lugar naroroon. Magpatuloy po tayo magtiwala sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Yung po mga kapatid natin sa Canada, kay Sister Lenny Soto, at sa mga nasa Amerika, kay Brother Henry, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. At ang mga kapatid po natin dyan nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa Australia, ang pamilya Bedford, Norma Bedford ng Melbourne, Australia, sa Soto family. Maraming pong salamat. Kaya Sister Ana Daisy Caspillo ng Barangay Burgos at kay Louie Carino. Hallelujah. Marami pong salamat sa inyo po dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos at patuloy na bigyan ng kalakasan ng ating Panginoon sa araw-araw na buhay. Glory to God. Kay Lister Divina Vicente, Lorna Lambong ng San Francisco Llanera, Nueva Ecija. At siyempre nakita po yung mga kapatid natin kay Brother Errol de Villar ng Caloocan City. Maraming salamat kay Pastor Paribig de Guzman ng Barangay San Felipe, Llanera, Nueva Ecija. Marami pong salamat dyan kay Pastor Romeo Barroga na ngayon po ay naka-live. Gabayan at patnubay ang anang Diyos sa mga kapalingkod. Salamat po sa inyong lahat. Ingatan kayo ng Panginoon Diyos dyan. Sa mga taga Cavite, taga Isabela, marami pong salamat dyan sa mga nanonood at sumusubaybay, sa mga late viewers. Pagpalain din po kayo ng Panginoon. Saan man kayo pumunta, ano man ang inyong ginagawa, pagpalain at ingatan kayo. Wala po kayo ibang sasabihin dito kundi ang salita ng paggabay ng Panginoon Diyos. Samahan tayo ng banal na Espiritu Santo. Sila Sister Grace Bucaleon, hallelujah. Salamat po sa inyong lahat dyan. Kila Anan, maraming salamat dyan. Kila Et, salamat dyan. Kay Tatay Jerry, magandang umaga. Kay Tatay Ed Soto, magandang umaga. Nanay Josephine Soto na napakaaga. Maraming pong salamat sa inyo lahat dyan. Kila Brother Sam Soto. Dahil siya'y tunay. La 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 la. Tayo po ay lalo dapat manalangin sapagkat hindi po nagbibiro ang panahon. Ulitin ko at hindi ako magsasawang sabihin ito. Hindi po nagbibiro ang panahon. At hindi rin nagbibiro ang Biblia. Ang mga salita ng Diyos ay totoo. Binabantayan ito ng Panginoon hanggang sa maganap. At walang pwedeng magbago po nito, mga kapatid. Binabantayan ng Diyos ang kanyang mga salita. Binabantayan ng Diyos hanggang sa magkaroon ng katuparan. Kaya lahat ng nakasulat sa Bible ay magaganap sa ayaw natin at sa gusto.
salita. Hindi natin pwedeng baguhin ang destiny natin, tanging ang Diyos lang nakakalam dito. Katulad ng binanggit ko, it is the hands of God in motion. Sang tanging Ang kamay ng Diyos ang kumilos upang gisingin ang bansang ito. mula sa Diyos. Ang kamay din ng Diyos ang gumigising sa atin. Pinapahintulot niya ang lahat ng bagay upang tayo ay lalong lumapit sa ating Panginoon. Tawag niya ang pakinggan. Kaya tayo pong lahat ay magpatuloy at magtiwala sa salita ng Panginoon araw-araw sa ating napapakinggan. Good morning, Pastor Amir na Masiklat ng Concepcion Tarlac. Kay Ma'am Elizabeth Malen, magandang umaga po. Thank you po sa inyong lahat yan. Kay Ate Lydia Aluner na nasa United Kingdom at kay Plida Hinton ng United Kingdom. At sa Taiwan, kay Adeline Arosena, salamat po ng marami sa bawat mga miyembro po ng church na patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Ito po isang paalala, ang Golden Seed ni Solomon ay napalitan ng bronze shield. Huwag po natin hayaan na maging tansong Kristiyano o bronze Christian ang buhay natin. Init sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Dapat tayo ay maging pure gold Christians. Ay sa puso mo magpakailanman. Init sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salita. Gabayan po tayo ng Diyos. Maraming salamat. Iniiwan ko po sa inyo ang pagpapala ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo at sa lahat ng magtatrabaho, sa lahat ng lalabas ng tahanan, mag-umasa po kayo, binabalutan kayo ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo at inaatasan po natin ang mga anghel ng Panginoon ayon sa kanyang pangako, He will charge the angels before you. Kaya ipanatag mo ang inyong loob sa inyong paglabas, kasama nyo ang mga anghel ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Maraming salamat at God bless po muli. Ingatan po tayo ng Panginoon. Magkita-kita po tayo sa araw ng bukas. Hallelujah. Mula Lunes hanggang Biyernes ang programang Tinig sa Itaas ay ating pong napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na ikalima hanggang ika-6 na umaga. Ang balitang ito ay isang mabuting balita patungo sa kaharian ng ating Diyos na buhay. Buhay sisigla. Simulang pasalamat. God bless mga kapatid. Mayroon mang sulat. God bless po, God bless. Bye-bye. Dapat lang alala.